Beatrice, nasa na raw yung proposal? Hinihintay na nila sa loob. Natigilan ako sa pagtatype. Wait lang, eto na, patapos na ako, isusunod ko na lang. Naloloka na ako sa kanila. Puro sila mga atat. Sila kaya rito sa ginagawa ko. Anong tingin nila sa katawan ko? Octopus? Gusto ko ng promotion, pero wala pa man, mas dumadami ng aking trabaho. Sinusubukan yata ako. Hindi ko na alam kung saan palulugar. Buhay nga naman, parang asin sa nilaga, hindi ko matansya-tansya. Ang lamig pa ng aircon, pero nagiinit na ang puwet ko dito. Hindi na ako makatayo sa sobrang busy. Rinig na rinig din ang pagpindot ko sa keyboard. Sino ba namang hindi manggigigil? Tinambak na nila sa akin lahat ng trabaho. Nang matapos, pinaprint ko agad iyon para mabigay ko sa boss kong panot. Sir, eto na po yung hinihintay ninyo. Kompleto na po yan. Nabago ko na rin ang gusto nyong i-revise ko. Inayos ko na ang salamin ko sa mga mata. Muntik na akong mapangiwi habang tinitingnan si Sir Lim. Bawat buklat ng page, nilalawayan niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Baka pagbalik sa akin ng proposal, puro laway at amoy hininga niya na. Nakakaloka tong si Sir Lim. Mas mataas ang posisyon, pero ang dugyot kumilos. Mas tamad pa siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nandito siya sa posisyong ito. Alam kong may ibang tao sa company na mas deserving, pero hindi ko alam kung bakit siya pang kinuha. Sige, okay na to. E-present ko na to bukas. Sabi niya sa akin. Umawang ang bibig ko. Sir? Pinagmadali niya ako. Hindi niya nga binasa ng maayos. Tamang buklat lang siya. Gayunpaman, tinanggap ko na rin ang kanyang gusto. Advantage din naman sa akin yon dahil proposal ko ang gagamitin sa presentation. Beatrice, hindi niya binasa ano? Tanong sa akin ng katrabaho ko. Napailing na lang din ako sa tanong niya. Ano pa nga ba? Bumaling na lang ako sa trabaho. Nagkalat ang mga papel sa aking mesa. Parang mga batang humihingi ng atensyon sa akin. Huminga ako ng malalim. Naging routine ko na ito. Pagharap sa mga deadline, pakikisama sa boss kong tamad at ang pagiging breadwinner sa pamilya. Oo, breadwinner pero hindi naman winner sa buhay. Sa halip na sarili ko, ibang tao ang pinapanalo ko. Hindi ko naman ito plinano pero narito ako sa trabahong hindi ko gusto. Dito lang ako bumagsak dahil ito ang trabaho na magbibigay agad sa akin ng pera. Hindi naman sa hindi ako nag-e-enjoy sa ginagawa ko. Alam kong magaling ako kahit saan ako ilagay o at least competent ako palagi sa trabaho. Ngunit kung minsan, kapag pinipressure ako ni Sir Lim, iniisip ko kung paano napunta sa balikat ko ang napakaraming responsibilidad. Kailangan ko talaga ng tulong mo rito, Ate Beatrice. Pakiusap ng kapatid kong si Ana. Gusto kong mag-apply sa factory sa ibang bansa. Kailangan ko ng pera para sa mga bayarin sa aplikasyon. Kauuwi ko lang. Yun na naman ang bungad sa akin ng aking kapatid. Hindi ko na yata mabilang kung ilang beses siyang humingi ng tulong sa akin. Ginigiit na gusto niyang mag-abroad. Hindi naman siya matuloy-tuloy. Hindi ko alam kung agency o siya ang mali. Basta hindi siya matanggap-tanggap pagdating sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang ako. Ana, alam mo kung anong opinion ko rito. Sa huling pag-apply mo, hindi maganda ang naging resulta. Napakaraming pera ang nauubos natin. Tigilan mo ng pangharap mong mag-abroad. Baka wala talagang swerte mo dyan. Pero ayaw yung tanggapin ng kapatid ko. Noon lang yun, Ate Beatrice. Iba na sa pagkakataong to. Nag-search pa nga ako. At alam kong magagawa ko to this time. Napabuntong hininga ulit ako. Naramdaman ko na naman ang bigat ng responsibilidad sa balikat ko. Yan na naman sila. Isang beses lang akong tumulong, naging tagataguyod na ako ng pamilya. Masarap sa kalooban tumulong sa mga taong mahal ko sa buhay, pero nakakapagod kapag paulit-ulit. Kahit ang iba kong kapatid na may pamilya na, ako pa rin ang takbuhan kapag may problema, lalo na sa pera. Kaya lang, paano naman ako? Sinong tatakbuhan ko kung mayroon akong problema? Naiintindihan naman kita, Ana, pero hindi natin kayang makipagsapalaran ulit ng ganyan. Pag-amin ko sa kanya. Kumunot ang noo niya, halatang frustrated na siya sa mga sinasagot ko sa kanya. Hindi lang sa pera, Ate Beatrice. Gusto ko naman kasi talagang gawin to. Future ko ang pinag-uusapan natin. Dahan-dahan akong tumango.
Sinusubukan kong hanapin ang tamang salita. Naiintindihan ko, Ana, at gusto kong ituloy mo ang pangarap mo. Pero kailangan nating maging practical tungkol dito. Mahirap na. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Please, Ate Beatrice, ipinapangako ko na gagawin ko ang best ko sa pagkakataong to. Kailangan ko lang ng chance at ikaw ang makakapagbigay sa akin nun. Pero ang pwede nilang ibigay sa akin, hindi man lang nila iniisip. Laging para dapat sa kanila. Paano naman ang dapat na para sa akin? Sa akin umasa lahat. Wala na akong pahinga sa mga obligasyon ko sa pamilyang ito. Napailing ako. Gusto kitang tulungan, Ana. Alam mo naman yon, hindi ako mahirap kausap. Pero kailangan ko ring isipin kung ano ang makakabuti para sa ating lahat. Puno ng pagtatampo ang kanyang boses. Akala ko maiintindihan mo. Palibhasa nakagraduate ka na eh. Paano naman ako? Gusto ko ring matupad ang pangarap ko, Ate Beatrice. Pagod kong tiningnan si Ana. Kasalanan niya rin naman ang nangyari. Sinuportahan ko siya sa pag-aaral niya, pero nagpabuntis agad siya sa kanyang boyfriend. Nagsasawa rin naman akong tumulong, lalo na kung ang tulong na ginagawa ko, aabusuhin na lang nila. Lumapit ako at hinawakan ko ang kamay niya ng marahan. Naniniwala ako sa kaya mong gawin, Ana, pero naniniwala din ako sa pagiging responsable at makatotohanan. Kung hindi mo ipipilit ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Binawi ni Ana ang kanyang kamay. Madamot ka? Alam kong nag-iipon ka. Alam kong may savings ka. Kaunti lang naman ang hinihingi ko ah. Ayokong galawin ang savings ko. Yun na nga lang ang meron ako. Tinatata ko na sa aking isipan na pagkatapos kong magpakahirap para sa kanila, darating ang panahong iiwan nila akong mag-isa. Kaya kahit alam kong magagalit sila sa akin, nag-iiwan ako ng pera para sa sarili ko. Bumaba si Papa at tumingin kay Ana. Huwag mo na ngang sigawan yung ate mo. Tama siya. Ilang beses ka nang umutang ng pera sa kanya hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakaalis. Tumigil ka na. Alagaan mo na yung mga anak mo. May trabaho naman ang asawa mo. Napabuntong hininga na lamang ako. Alam kong masama ang loob ni Ana, pero ayokong pagbigyan siya ng paulit-ulit. May iba pa kaming kapatid na kailangan kong intindihin. May maintenance pang gamot sina Mama at Papa. Ako lang naman ang may maayos na trabaho sa bahay na ito. Mama, ano po bang sabi ko sa inyo? Huwag na po kayong bumili sa mga naglalako ng alas dyan sa labas. Bumili pa rin kayo. Fake nga po ang mga ito. Hindi ko na napigilang pagsabihan si Mama. Naging habit ni Mama ang bumili ng kung ano-ano. Basta may pera, kung ano-ano na lang ang binibili niya. Lalo na nang mauso ang online shopping. Walang araw na walang parcel na dumarating. Kaya nga budget na sapat sana para sa bahay, palaging kulang. Hindi to fake. Hindi naman palaging fake ang nakukuha ko. Minsan swerte. Totoo pala talagang dala nila. Pagdadahilan pa ni Mama. Dumiretso na lang ako sa kwarto ko. Kauuwi ko lang. Pagod rin ako. Pagkatapos ay ito pang madadatnan ko. Buhay nga naman. Oo. Nakakabaliw na. Sobrang saya ko nang makapagtapos ako sa pag-aaral. Nagdiwang ang aking mga magulang. Ipinagmalaki pa ako ng mga kamag-anak naming minamaliit kami noon. Pero pagkatapos nun, wala na. Parang gusto ko na lang maging hotdog sa refrigerator namin. Kailangan nila akong magtagumpay sa buhay, pero sa pinansyal na aspeto nga lang. Kinabukasan, nagmadali akong nagbihis. Na-late akong magising, siguradong mapupuna ako ni Sir Lim. Yun lang naman ang alam niya, ang pumuna ng mali. Kaya umiinit talagang dugo ko sa kanya. Kung makapagsalita, parang ang daming ginawang tama sa trabaho. Teka lang, sandali, excuse me. Saad ko habang tumatakbo. Nagmamadali akong umakyat sa train station. Nagmamadaling dumaan ang mga commuter, kaya dapat makauna ako. Nang makarating sa itaas, nagtap agad ako ng card. Kapag hindi pa ako nakipagsiksikan dito, maghihintay pa ako ng isang tren. Mas lalo lang akong malilate. Excuse me, mahinang sabi ko habang sumisiksik papasok. Napabuntong hininga ako, napasandal ako sa pinto. Hindi ako komportable sa posisyon ko pero okay na to sa akin. Kung may sasakyan lang sana ako, hindi ako makikipagsiksikan ng ganito. Kaya kapag pumapasok ako, lagi akong haggard. Umaga akong pupunta, pero parang hapon ang mukha dahil sa mga pinagdaanan ko sa pag-commute. Kahit nga love life, wala rin ako. May nadaanan na akong pogi, hindi ko na mapansin dahil sa daming tao.
Binati ako ng security guard. "Good morning, Ma'am Beatrice. Okay ka lang? Mukha kang dumaan sa bagyo." Bumuntong hininga ako. "Good morning, Manong. Mahangin lang sa labas at ang hirap makipagsiksikan." Mabuti pa si Manong, tinatanong kung okay lang ako. Kung wala siyang asawa, baka naging asawa ko na siya. Pero syempre, hindi ako pumapatol sa may pamilya at mas matanda sa akin ng maraming taon. Hindi ako ganun kadesperada para lang magkaroon ng love life. Gusto kong magkaroon ng boyfriend, pero doon ako sa pogi, mabango at may datong para naman worth it. Ayoko namang mawala sa mundong ito nang hindi nadidiligan. Mapait akong tumawa habang papasok ako sa lobby ng office. Sino ang gustong makipag-date sa isang taong mukhang laging haggard? May maganda naman akong trabaho, pero daig pa ako ng mga fresh graduate na may sasakyan agad. Pangarap kong bumili ng kotse pero hindi ko magawa. Ang pagiging breadwinner para sa aking pamilya, nangangahulugan na kailangan kong isantabi ang sarili ko. At ang pagkakaroon ng sasakyan, napaka-imposibleng luho para sa akin. At kung magkaroon man ako, baka pag-awayan pa namin at laging pag-initang ibenta. "Beatrice, mabuti dumating ka na. Mas nauna ka kay Sir Lim," sabi ng katrabaho ko sa akin. Napabuntong hininga ako. Mabuti na lang, ayoko makarinig ng sermon niyang walang kwenta. Sana, balang araw, magawa ko namang alalahanin ang aking sarili. Tipong iibahin ko ang takbo ng buhay ko. Hindi puro trabaho at pamilya ko na lang ang aking inaatupag. "Beatrice, narinig mo na bang tungkol kay Ginger?" Bulong na Rachel sa akin. Napatingin ako sa kanya. "Anong tungkol sa kanya?" Lumingaling nga siya sa paligid. "Ganto kasi yan. May family dinner kami nung Friday sa isang restaurant. Nakita ko siyang naghahapunan kasama si Sir Lim ng Biyernes. Imposibleng dinner lang yon. Nasa private part pa. Feeling ko, nag-date ka so hoy. Ang tanda na ni Sir Lim, di ba?" Bahagyang uminit ang dugo ko sa pagbanggit niya kay Sir Lim. Ano pa bang aasahan sa panot na yon? Mas professional pa yata kami kaysa sa kanya. Pero ang makita siyang kasama si Ginger na isa sa aming mga kasamahan ang hindi ko inaasahan. Sa pagkakaalam ko, 3 taon pa lang nagtatrabaho si Ginger sa kumpanya. Talaga? Kunwari ay wala akong alam. Pero bukas na bukas ang tenga ko sa chismis. Baka casual dinner lang naman? Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Parang hindi eh. Ang lagkit ng tinginan, lalo na yang si Sir Lim. Sinabi nga ng mga tao na nagde-date sila. Naiisip mo pa ba yun? Pinilit kong umiti kahit sa loob ko, iba-iba na rin ang tumatakbo sa isip ko. Mabilis talagang kumalat ang chismis sa opisina. Pero mas gusto ko pang isipin ang aking promotion. Ilang taon na akong nagtatrabaho ng walang pagod. Successful din ang proposal na ginawa ko, kaya inaasahan ko na talaga yon. At dumating na nga ang pinakahihintay ko. Inipon kaming lahat, nananabik ako sa anunsyo. Pero para akong inanod ng baha sa malayong lugar kasama si Sir Lim at wala akong makapitan dahil wala siyang buhok na pwede kong sabunutan. "Congratulations kay Miss Girahin," anunsyo ni Sir Lim na may ngiti pang nakakaasar. "Si Ginger ang magiging bagong senior manager ninyo, effective today." Hindi ko makuhang pumalakpak. Kahit ang mga kasamahan ko, nagtataka na rin. Pero walang nagawa kundi pumalakpak para kay Sir Lim. "Senior manager? Sino? Si Ginger?" Gustong gusto ko nang sipain si Sir Lim. Daig ko pang pinagtaksilan. Mas masakit pa yata to kapag nalaman kong pinagpalit ako sa iba ng boyfriend ko. Sobrang dedicated ko sa trabaho, lalong-lalo na sa huling proposal. "Thank you sa inyong lahat. Thank you sa opportunity na ibinigay niyo sa akin." Nahihiya pang sabi ni Ginger. Nagkatinginan kami. Lumapit siya sa akin. Maganda siyang manamit, laging nakaayos ang buhok. Kung pagtatabihin kami, magmumukha talaga akong manang. Ano bang nakita sa kanya para i-promote sa trabaho? "Mas matagal ka sa akin dito, pero nauna pa ako na-promote. Ikaw naman kasi, hindi mo ginalingan. Bumawi ka na lang next time o kaya lumipat ka na lang ng company." Mahinhin pang sabi niya sa akin bago niya ako iwan doon. Umismid ako, naninikip ang dibdib ko sa inis. Sarap iba to sa kanya tong stapler na hawak ko. Alam ko may ginawa siya, sobra ng pagdududa ko. Kung kanina, level 5 lang ang inis ko, ngayon, level 1,000 na. Nakita ko ang aking sarili na manhid na bumalik sa aking mesa. Hindi ko alam kung anong aking mararamdaman. Maingat na lumapit si Rachel sa akin.
I'm sorry, Beatrice. Nakikiramay niyang bulong. Akala ko, sa'yo talaga ibibigay ang posisyon na yon. Siguradong may ginawang kabalbalan niyang si Ginger kaya siya ang na-promote. Salamat, Rachel. Hayaan na lang natin. Ayokong dumagdag pa sa stress ko ang mga yan. Pero hindi talaga patas. Wala bang kabuluhan ang aking pagsusumikap? Bulag ba si Sir Lim sa mga ginagawa ko? At si Ginger, ano bang meron siya na wala ako? Oo, mas maganda siya. Pero alam ko sa sarili kong mas magaling ako sa trabaho kaysa sa kanya. Kinagabihan, nang matapos ako sa trabaho, nasulyapan ko si Ginger. Masiglang nakikipag-usap kay Sir Lim malapit sa elevator. Mas lalo lang akong naiinis. Kukunin ko na sana ang bag ko nang bigla na lang may sumakit sa bandang tiyan ko. Beatrice, okay ka lang? Tanong sa akin ni Rachel. Pinilit kong tumango. Oo, ayos lang. Bumuntong hininga siya. Palagi na lang sumasakit yan. Magpa-check up ka na kaya. Baka kung ano na yan. Alam kong marami kang ginagawa para sa pamilya mo. Pero intindihin mo rin ang sarili mo. Napangiti naman ako sa pag-aalala niya sa akin. Salamat ha. Tama si Rachel. Mas mabuti pa ngang magpa-check up na ako. Ilang buwan ko na rin iniinda ang sakit. May mga pagkakataon pang sa sobrang sakit, nakakatulog na lang ako sa kama. Hindi ko na lang pinapansin kasi nawawala rin naman. Sana hindi naman malubha ito. Siguradong gagastos na naman ako kung malala itong aking nararamdaman. Saan ka pupunta, anak? Lumingon ako kay Papa. Abala sila ni Mama sa panonood ng TV. Nanonood din ang mga kapatid ko dahil wala namang pasok. Sa ospital po, magpapa-check up lang. Sagot ko sa kanya. Tumayo si Mama at lumapit sa akin. Anak, inaya kasi ako ng kumare sa Zumba class. Baka naman may pera ka dyan. Gusto kong sumali. Maganda raw sa kalusugan yun, Beatrice. Kinuha ko ang wallet ko at nagbigay ng pera. Okay na rin naman yun para kay Mama. Kung makakabuti naman sa kanila, hindi naman ako tututol. Kaya lang, hindi nila tinanong kung okay ba ako, kung may masakit ba sa akin para pumunta sa ospital, kung bakit ako magpapa-check up. Hindi ko tuloy alam kung may pakialam pa ba sila sa akin. Lumapit pa sa akin ang isa kong pamangkin. Humingi sa akin ng pasalubong. Donut lang po, tita. Nakangiting sabi niya sa akin. Sige, bibili kita ng donut. Hinalikan ko siya sa pisngi. Kapag mga pamangkin ko, lalo na kapag bata, hindi ko matiis. Hanggang kaya kong may maibigay, ibinibigay ko. Mga bata lang naman kasi sila. Pero minsan, nadidisappoint ako sa mga kapatid ko. Para bang dahil lang mabait ako sa aking mga pamangkin, inaasahan na nilang palagi akong may ibibigay. Umalis na ako sa bahay na medyo may sama ng loob. Wala naman yatang araw na hindi ko naramdaman iyon sa aking pamilya. Hindi rin naman kasi nila ako iniisip sa paraang gusto kong isipin nila ako. Nang makarating sa ospital, medyo maraming tests ang ginawa sa akin. Akala ko simpleng sakit lang ng tiyan, pero sa tagal ko parang seryoso na. Sumipa tuloy ang kaba sa aking dibdib. Dok, ano po bang sakit ko? Tanong ko sa kanya. Beatrice, ikinalulungkot kong sabihin sa'yo na ang resulta ng pagsusuri nagpapakita na mayroon kang isang bihira at agresibong uri ng sakit. Hindi karaniwan ang sakit mo at ilan pa lang ang nagkakaroon ng ganyan sa bansa, kaya wala pang nadidiskubreng gamot. Hindi na magagamot sa yugtong ito at sa tansya ko, 3 buwan na lang ang natitira sa buhay mo, Beatrice. Walang lunas? 3 buwan? Gusto kong isiping joke time lang itong sinasabi sa akin ng doktor. Pero, alam kong hindi siya magbibiro ng ganito. Seryoso siya nang sinabi niyang may taning na ang buhay ko. Nanginginig ang aking mga kamay sa aking kandungan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi sa akin. Hindi ngayon. Marami pa akong pangarap na hindi natutupad. Bakit maagang mangyayari sa akin ito? Napailing ako. Pero, ayos ng pakiramdam ko. Paano ito mangyayari? Palagi akong healthy. Maingat din ako sa mga pagkain kinakain ko, Dok. Naiintindihan ko na mahirap itong tanggapin. Mahinang sabi niya sa akin. Minsan, ang mga sakit na katulad ng meron ka, nangyayari ng walang babala kahit anong alaga pang gawin mo sa kalusugan mo. Tumango ako ng marahan. Hindi ko maproseso ang mga sinasabi ng doktor. Ang mga pangarap na tinago ko para sa future, paano ko pa matutupad? Traveling the world, pagsusulat ng nobela, paghahanap ng taong makakasama ko sa buhay.
pagsisimula ng pamilya. Paano ang lahat ng iyon? Paglabas ko sa opisina ng doktor, para akong nakalutang kong maglakad. Natutulala na lang ako. Hindi ko lubos maisip na 3 buwan na lang ako sa mundo. Ang utak ko'y tumatakbo sa mga tanong na walang sagot. Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit aagawin sa akin ang buhay na ito ng ganito kaaga? Natagpuan ko ang aking sarili sa chapel. Nakaupo lang ako roon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kumislap ang mga mata ko dahil sa luhang ayaw man lang pumatak. Diyos ko, bakit? Bakit niyo po ako hinayaang mabuhay at mangarap para lang sirain sila ng walang awa? Lord, parang ang unfair mo naman yata. Marami pa akong hindi nagagawa. Oo, mareklamo ako minsan. At sige, minsan laitera pero hindi po ako naging makasarili. Wala rin po akong inagrabyadong tao. Walang sagot ang kapilya. Boses ko lang ang naririnig ko. Tanging ang tuloy-tuloy na tibok ng sarili kong puso at ang mahinang kaluskos ng hangin ang nararamdaman ko. Tuluyang dumaloy ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi ko na napigilan. Palagi kong isinasantabi ang sarili ko dahil palagi akong umaasa na marami pa akong panahon para magawa ko naman ang mga bagay na gusto ko. Naniniwala akong magkakaroon pa ako ng oras, kahit late na, basta magawa ko pa rin. Ngunit ngayon, parang naging ilusyon na ang lahat. Parang buhanging dumula sa kamay ko ang oras ng buhay ko. 3 buwan? Ano namang magagawa ko sa 3 buwan? Bakit ngayon? Pilit kong kini-question ng Diyos. Bakit ako bibigyan ng regalo ng buhay para lang agawin agad? Ipinikit ko ang aking mga mata. Iniyuko ko ang aking ulo sa tahimik na pagsuko. Tulungan mo po akong makahanap ng lakas sa mga huling araw na ito. Nagmamakaawa po ako. Tulungan mo po akong makahanap ng kapayapaan sa lahat ng ito. Habang nakaupo ako, isang kalmadong pakiramdam ang bumalot sa akin. Walang paliwanag na makakapagpagaan ng kirot sa puso ko. Hindi ko alam kung saan ko pa hahanapin ang pag-asa. Pinilit kong maging maayos bago ako umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanilang may sakit ako. Kasi kahit ako, hindi ko matanggap na meron akong ganito at walang paraan para mabigyan ng lunas. Tita, nasa na po ang donut ko? Tanong sa akin ng pamangkin ko pagka-uwi. Huminga ko ng malalim. Sorry, nakalimutan ni tita. Next time na lang ha. Magpapahinga na muna ako. Pagdating ko sa kwarto ko, iyak pa rin ako ng iyak. Mahapdi ng mga mata ko. Gusto ko nang magpa-second opinion pero natatakot ako na baka yun lang din ang maririnig ko. Kinagabihan, sama-sama kaming kumain ng hapunan. Si mama ang nagluto ng pagkain. Gumawa siya ng lasagna para sa kapatid kong si Michael. May good news kasi siya sa amin. Nanalo siya sa sinalihan niyang debate competition sa school at ilalaban pa sa regional. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nanalo ako at ilalaban pa ako sa regional. Bulalas ni Michael, kumikinang ang mukha sa pagmamalaki. Tumango si Papa bilang pagsang-ayon. Kay Michael ang buong atensyon nila. Nung estudyante pa lang ako, tipikal na estudyante lang naman akong nag-aaral. Wala akong mga award. Madiskarte lang talaga ako, kaya nang makagraduate, nakahanap agad ng trabaho. Ako lang talaga ang panganay, kaya obligasyon nilang pag-aralin ako noon. Pero ilang beses din nilang ipinaramdam sa akin na parang hindi ko naman deserve mag-aral. Nasayang lang ang nilalabas nilang pera para sa akin. Kaya nga nang nagtrabaho na ako, ginagalingan ko palagi. Pero ang promotion na inaasahan ko, naagaw pa nga ni Ginger. 4 kaming magkakapatid at ako ang pinakamahina ang utak. Nung estudyante pa ako, kailangan muna sa aking ipaliwanag ng maraming beses bago ko maintindihan. Matalino rin si Ana, nabuntis lang siya ng boyfriend kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya rin siguro kahit napapagod ako, sinisikap kong may maibigay kina mama at papa. Gusto kong ipagmalaki din nila ako. Tipong hindi ko na ipipilit pa dahil nakikita naman nilang efforts ko. Nagsalita naman si Chloe na nasa tabi ko. At nakakuha po ako ng 98 sa science fair po namin. Sinabi ni Mrs. Cruz na isa raw po ako sa mga pinakamagaling na estudyante sa batch namin. Napangiti si Mama.
Wow, ang galing mo, Chloe. Siguradong paaakitin tayo sa stage nitong anak natin. Nakaupo lang ako roon, ni walang pumansin sa namumugto kong mga mata. Ang daming sineselebrate ng pamilya namin. Parang walang lugar ang masamang balita tungkol sa akin. So Beatrice, kamustang araw mo? Nagpunta ka ng ospital, hindi ba? Natigilan ako sa paglalaro sa pagkain ko. Saglit akong tumunghay kay mama. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Mabuti naman po. Normal lang pong allergy. Bulong ko, halos hindi marinig ang boses. Hindi na siya muling nagtanong. Napatingin ako sa kanila. Kay mama, kay papa at sa mga kapatid ko. Nababalot sila sa sarili nilang mundo. Kanilang sariling mga mitiin at mga nagawa. Paano ko sisirain yon? Kapag sinabi ko ba sa kanila itong kalagayan ko, malulungkot din ba sila katulad ko? Nag-alam ang katotohanan sa aking dibdib. 3 buwan na lang ako sa mundo, pero hindi ko pa rin makita ang halaga ko sa pamilyang ito. Wala talaga silang pakialam sa akin. Mahalaga lang ang presensya ko kung may pera ako. Ate Beatrice, okay ka lang ba? Tanong sa akin ng kapatid kong si Chloe. Ayos lang, sagot ko na lang. Pinilit kong tumahimik habang lumalalim ang gabi. Nagnanakaw ako ng tingin sa bawat isa sa kanila. At habang itinutulak ko ang aking platong halos hindi ko nagalaw ang laman, hindi man lang nila napansin. Sa pagtrato nila sa akin, mas lalo akong nawawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nag-focus na lang ako sa aking trabaho. Medyo frustrated nga lang sa maraming bagay. Ang hirap magpatuloy kapag alam kong mawawala rin naman ako sa mundo. Alam mo na bang balita? May kasalanan si Sir Lim, lalo na sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni Rachel. Bumilis ang tibok ng puso ko nang mag-sink in sa akin ang mga salitang iyon. Pinalitan niya ang pangalan ko sa proposal at wala man lang akong kaalam-alam doon. Beatrice, kailangan mong makita to. Sabi ni Rachel sabay abot sa akin ang printed copy ng proposal. Kinuha ko yon gamit ang nanginginig na mga kamay. Sinusubukan kong pigilan ang panggigigil ko habang iniiskan ko ang dokumento. Naroon ang pangalan ni Ginger sa halip na pangalan ko dapat ang nakalagay. Hindi ko mapigilan ang inis ko. Ang panot na yun talaga, kaya nawawala ng buhok sobrang mapangdamang sa kapwa. Ilang buwan na ako nagtatrabaho sa proposal na to. Ito na sanang pagkakataon ko. Bakas din sa ekspresyon na Rachel ang inis. Alam ko Beatrice, alam nating lahat. Naglaan ka ng hindi mabilang na overtime tapos mapupunta lang ang credit sa iba. Sabi na nga ba, may ginagawang kalokohan ng Ginger na yon. At ito namang si Sir Lim, hayok sa mga magaganda. Kaya hindi magkaroon ng asawa eh. Panot na nga, masama pang ugali. Natawa ako kay Rachel. Kahit ang dami kong problema, maswerte pa naman siguro ako. Kaya ko pa rin tumawa ng ganito, kahit parang dinudurog ang aking kalooban. Gayunpaman, napo-frustrate pa rin ako sa ginawa ng dalawang yon. Alam kong masama ang pamamalakad ni Sir Lim, pero hindi ko akalaing magagawa niya ito sa empleyado niya. At si Ginger, sa lahat ng tao, wala siyang alam tungkol sa proyekto. Mas matatanggap ko pa kung pangalan ni Rachel ang nilagay. Napailing ako. Ano kayang pinakain ni Ginger at nagawa to ni Sir Lim? Akala niya siguro hindi mahuhuli. Ngumiwi si Rachel. Anong pinakain kay Sir Lim? Ano pa? Di tahong ni Ginger. Malakas akong napatawa. Hinaan mo nga yung boses mo. Marinig ka pa. May nakakita ba nitong proposal ko? Malungkot na tumango si Rachel. Oo, nasala yan sa review meeting kaninang umaga. Napagtanto nilang pangalan mo dapat ang nakalagay, hindi kay Ginger. Tumango ako. At si Sir Lim, anong sabi niya? Sinabi niya na isang pagkakamali lang. Utot niya, mas alam nating lahat ng totoo, Beatrice. Hindi ito isang pagkakamali. Sinadya nila yun para mawala ka sa credit kapag nagawa na yung project. Sabi pa ni Rachel. Huminga ako ng malalim. Sinusubukan niyang dalhin si Ginger sa mas mataas na posisyon. Mali sila. Pinopromote niyang bebe niya gamit ang trabaho ko. Inayos na nga ang gulong nangyari. Bumaba ang posisyon ni Sir Lim habang natanggal naman sa kumpanya si Ginger. Naawa ako sa kanya. Ayoko rin naman na may mawala ng trabaho. Pero mali ang ginawa niya. At kahit mabigyan din siya ng pagkakataon, iba na rin ang tingin ng mga katrabaho namin sa kanya. Miss Cornelia, lubos kaming humahanga sa dedikasyon mo at pagiging good employee nitong mga nakaraang taon.
Humihingi rin kami ng pasensya dahil sa nangyari. Yun ang dahilan kung bakit gusto naming ibigay sa iyo ang posisyon bilang senior manager. Pahayag ng isa sa mga boss ko. Senior manager? Gusto kong marinig yun sa pangalan ko. Pinaghirapan ko yun. Gayunpaman, sa sandaling ito parang pait na lang ang nalalasap ko sa dapat na tagumpay. 3 buwan lang, yun lang ang ibinigay sa akin ng doktor. 3 buwan na mabubuhay, kaya hindi na ako pwedeng maging senior manager. Hindi ko to ibinahagi sa sino man sa trabaho, kahit sa pamilya ko. Kaya wala silang alam sa lahat ng aking pinagdadaanan. Kung tatanggapin ko ang promotion, nangangahulugan yon ng pagkuha ng mga bagong responsibilidad at mas mahabang oras. Mas madadagdagan rin ang aking stress. Ayokong ibuhos na lang sa trabaho ang mga natitirang oras ko sa mundo. Nakaka-suffocate ang pag-iisip. Pinilit kong ngumiti. Salamat po, sir. Sobrang natutuwa po ako sa offer at opportunity na gusto niyo pong ibigay sa akin. Tumango siya. Lumawak ang ngiti. So, anong masasabi mo? Tatanggapin mo bang posisyon? Maingat akong nagsalita. Pinahahalagahan ko po ang pagkilala niyo sa akin, pero naniniwala po ako na may ibang tao na mas karapat-dapat sa pagkakataong ito kaysa sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ng boss ko. Beatrice, nakuha mo na to. Perfect ka rin naman para sa posisyon. Rachel, pagsingit ko agad. Si Rachel ay matagal na po sa kumpanya katulad ko. Paulit-ulit niyang napatunayan ng sarili niya. Naniniwala po akong handa na siya sa role na ito. Hindi ko po matatanggap ang alok ninyo. I'm sorry. Natigilan ng boss ko pero huminga rin ng malalim. Talented talaga si Rachel, pero hindi ko inasahang tatanggihan mong opportunity na ito. Napangiti ako. Na-appreciate ko po ang tiwala niyo sa akin, pero sa ngayon nararamdaman ko pong mas tama at mas mahalaga para sa akin na umatras. At magre-resign na po ako, sir. Bigla ang desisyon pero mas mabuti para sa akin. Ayoko namang pagurin ang aking sarili. Deserve ko naman siguro ang magpahinga at maranasan ng ibang bagay. Bumaha agad ang pag-aalala sa mukha niya. Okay ka lang ba, Beatrice? Napalunok na lamang ako. Opo, maayos lang po ako. Iniisip ko lang na oras na para i-prioritize ko po muna ang sarili ko. Saglit niya akong tinitigan, saka dahan-dahang tumango. Sige, aaprubahan ko ang request mo. Pero Beatrice, sana alam mo kung gaano ka kahalaga at asset sa kumpanyang ito. Napangiti ako dahil sa mga salita ng boss ko. Masaya akong na-appreciate ako sa mga bagay na aking nagawa. Nang makaalis ako sa kanyang opisina, huminga ako ng malalim. Hindi ko maiwasang isipin kung tama ba ang pinili ko. Talaga bang uunlad si Rachel sa posisyon na tinanggihan ko? Sana. At sa mga sandaling yon, nangako ako na gagawin kong mahalaga ang aking bawat araw. Habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa, nang makita ko si Rachel nang umiti sa akin, medyo napanatag ako. At least, may nagawa akong mabuti para sa aking kaibigan. Kinabukasan, nagplano na ako sa mga bala kong gawin. Habang nag-i-scroll ako sa mga larawan sa internet sa Bangkok at sa Seoul, magkahalong excitement at pangamba ang namumuo sa dibdib ko. Ang desisyon kong mag-trip sa Thailand at Korea, hindi basta-bastang ginagawa. Babiyahe pa ako ng mag-isa. La Union nga lang yata ang pinakamalayo kong narating. Hindi naman siguro ako maliligaw dito. Kumuha na lang kaya ako ng tour guide. Bulong ko sa sarili ko. Na-excite agad ako. Gusto ko nang matikman ang mga pagkain doon. Kaya nag-book na agad ako. Sinabi ko sa pamilya ko ang aking plano. Akala ko matutuwa sila, pero hindi ko inaasahan ang mga naging reaksyon nila. San ka pupunta? Bakas ang gulat sa boses ng aking ina. Thailand at Korea po, halos 2 buwan din po. Kalmado kong sagot. Nasa boses agad ni Papa ang pagtutol. Ang tagal naman. Bakit ganun, Beatrice? Ang dami nating gastusin. Bakit ngayon ka pa magbabakasyon ng ganito? Nagsumikap naman po ako para dito. Gustong-gusto ko po talagang gawin to. Matagal ko na pong gustong mag-travel sa ibang bansa. Malumanay kong sagot. Mapaklang tumawa si Ana. Ate Beatrice, nakaka-disappoint ka naman. Humihiram ako sa ng placement fee para makapagtrabaho ako sa abroad. Tapos ikaw, pa-travel na lang? Gusto kong mga tuwiran pero hindi na ako nagsalita. Sa akin namang pera ito. Pero kung magsalita sila, parang sobrang maling gastusin para sa aking sarili.
Pero sinong magbibigay sa amin ng pera? Paano ang trabaho mo, Beatrice? Tanong pa ni Mama. Huminga ako ng malalim. Nag-resign na po ako sa trabaho. Gulat na gulat si Papa sa sinabi ko. Anong pumasok sa kokote mo at nag-resign ka? Alam mo namang mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Alam mong sa'yo umaasa ang mga kapatid mo. Ikaw ang may magandang trabaho dito, tapos binitiwan mo ng ganun lang. Kung makapagsalita sila, parang hindi pa sapat lahat ng sakripisyong ginawa ko sa mga nagdaang taon. Sobrang laki ng inaasahan nila sa akin, pero kahit isang katiting na suporta, parang kailangan ko pang ipagmakaawa sa kanila. Kailangan ko pong gawin ito. Hindi ko makontrol, pero nanginginig talagang boses ko. Napailing si Papa. Nag-aaksaya ka na lang ng pera. Ano kailangan mo? Luho yung ginagawa mo. 2 bansa pa talaga ang gusto mo? Nangilid ang luha ko. Gusto ko pong makita ang mundo, makaranas ng mga bagong bagay, makahanap ng kapayapaan sa mga lugar na pinapangarap ko lang noon. Gusto ko pong maramdaman lahat ng pinaghirapan ko. May ipon naman po ako. Sapat na po yun para sa mga buwang mawawala ako rito sa bahay. Galit na galit sa akin si Papa. Kung makapagsalita ka, parang sobrang pinapahirapan ka namin Gusto mong maglayas? Maglayas ka! Sige, magbakasyon ka, magpasarap ka at magpakasaya ka sa mga gusto mo. Pero wala ka nang uuwian dito. Huwag kang uuwi dito sa bahay hanggang wala kang bagong trabaho. Tumulo ang aking mga luha. Gusto ko lang namang magsaya at sulitin ang aking buhay. At mukhang sa aking mga huling araw, ipagdadamot pa yun sa akin ng aking sariling pamilya. Nanginginig ang boses ko. Papa naman. Padabog na umakyat si Mama sa kwarto nila ni Papa. Napabuntong hininga ako. Ayaw nila sa gagawin ko, pero hindi na ako mapipigilan. Gusto ko talagang gawin ang mga bagay na magpapasaya sa aking mga huling araw. Sa pagkakataong ito, ang sarili ko muna ang aking iisipin. Pumasok ako sa salon, ilang linggo ko na itong pinag-iisipan. Pero feel ko naman deserve kong mamatay ng maganda. Kaya magpapaganda na ako kahit masakit sa bulsa. Sinalubong ako ng receptionist na may matamis ng ngiti. Good morning, madam. Anong gusto mong service, ma'am? Pwede bang lahat? Total makeover as in from head to toe. Gusto ko kasing baguhin ang style ko. Pwede ba yun dito? Medyo kakaiba sana at mas sexy tingnan pero elegante pa rin ang dating. Sagot ko na ikinagulat nila. Sumingit ang isang bading at pumunta sa harap ko. Wala akong magic pero sisiguraduhin namin kaya ka naming pagandahin. Napangiti agad ako. Pinaupo ako sa isang upuan at tinanggal din ang salamin ko sa mga mata. Habang nilalagyan ng tela ang aking katawan, nakita ko ang itsura ko sa salamin. Hindi talaga mahahalatang may sakit ako. Kasi kung anong normal kong itsura kapag pagod sa trabaho, yun na rin ang itsura ko ngayon. Ganito ba talaga ako ka-haggard? Gusto ko po yung itsura na parang masigla ako, na parang punong-puno po ako ng buhay. Marahan kong hiling. Napangiti naman ang stylist sa akin. Huwag kang mag-alala, pagagandahin ka namin. Paglabas mo rito sa salon, mararamdaman mong parang bagong tao ka na. Sa mga sumunod na oras, hinayaan ko silang baguhin ako kahit sa ganitong paraan. Nang matapos ang stylist, halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Ang mahaba at buhaghag kong buhok dati, binawasan at plinansya ng mabuti. Nilagyan din ng highlights ang aking buhok at kaunting bangs. 31 na ako, pero parang bumata ako ng 7 taon. Nilagyan din nila ako ng makeup. Pumalakpak ang stylist. Perfect! Ang ganda mo, madam! Nangilid ang mga luha ko. Ang ganda ko! Paglabas ng salon, pumunta ako sa mga butik. Kumuha ako ng mga damit na gusto kong gamitin sa bakasyon ko. Naagaw ang atensyon ko sa isang manikin. Gandang-ganda ako sa dress, kaya binili ko na rin yon. Karamihan sa mga binili ko, never ko pang nasuot kahit kailan. Puro dress-fitting clothes ang aking mga kinuha. Pati mga heels, bumili na rin ako. 50,000 po lahat, ma'am. Sabi sa akin ng kahera. Napalunok ako, kinuha ko ang aking card at ibinigay sa kanya. Okay lang to, deserve ko naman ang mga binili ko. Hindi dapat ako makonsensya. Sa mga sumunod na araw, naghanda na ako para sa aking flight. Sa Bangkok ako unang pupunta, kaya summer dress ang sinuot ko. Marami akong pupuntahan doon, hindi pa man nagsisimula, na-excite na agad ako. Kaya lang, na-late akong magising.
Ngayon ang araw ng city tour, ang highlight ng aking bakasyon at hindi ko pwedeng mamimiss lang. Sayang ang bayad ko. Hingal na hingal akong nakarating sa labas. Tila nabunutan ako ng tinik nang makita kong nakaparada pa rin doon ng tour bus. Pagsakay ko, sinabi sa akin ng tour guide kung saan ako uupo. Umupo na ako. Hindi pa ako nakakapag-ayos, may umakyat pang isa. Umawang ang aking bibig. Sobrang gwapo niya. Mukhang masungit, pero ang pogi talaga. Ano kayang lahi niya? Pwede kayang pikutin? Nakaawang ang bibig ko nang tumabi siya sa akin. Sa sobrang sawa ko na sa itsura ni Sir Lim, ganito na talaga ang reaksyon ko kapag nakakakita ako ng gwapo. Nang tumabi siya sa akin, parang gusto ko na lang mahimatay. Sobrang busy ko palagi sa trabaho, kaya hindi ko na matandaan kung kailan ako naakit ng ganito sa isang tao. Parang may magnetic force na humila sa akin papunta sa kanya. Naramdaman niya siguro ang titig ko dahil tumingin siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Isang maliit na ngiti ang naglaro sa kanyang labi at mas naramdaman kong uminit ang aking pisngi. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, may mga salitang lumabas sa bibig ko. Ang pogi mo? Natakpan ko agad ang bibig ko. Tumaas ang mga kilay niya. What did you say? Ibang lahi pa yata. Blue ang mga mata niya. Parang ayoko nang bumaba. Gusto kong dito na lang kaming dalawa. Bumaba na lahat ng mga turista tapos dito na lang kami sa loob at maglalambingan. You know, you're really handsome. Lakas loob kong sabi sa kanya. Malalim siyang tumawa. Naloloka ako. Nakakapanginig naman siya ng mga tuhod. Dahil focus ko na lang kung paano ako maging masaya, ngayon lang ako nakakapansin ng mga magagandang tanawin tulad nitong nasa harap ko. Ngayon ko lang napagtantong ganito pala ako ka-outdated sa buhay. Kung ganon, salamat. Sagot niya at may aliw sa mga mata. Nanlaki ang mga mata ko. Pilipino ka? Mahina siyang tumawa. Half Filipino. Hindi ako makapaniwala. Ganito talaga siguro kapag malapit nang mawala sa mundo. Nagiging mas aggressive at malakas ang loob. Pero kahit papano, sa sandaling yon, parang tama sa aking pakiramdam. Masyadong maikli ang buhay para sa pagsisisi, lalo na ngayon. Habang umaandar ang bus, ninakawan ko ulit siya ng tingin. Hindi ako sigurado sa susunod kong sasabihin. Mukhang nararamdaman niya ang pag-aalinlangan ko. Wala akong girlfriend. Biglang sabi niya sa akin. Napasinghap ako. Hindi ko naman iniisip yan. Pero sige, okay na rin. At least, alam kong single naman ang crush ko. Naniniwala ka ba sa crush at first sight? Muli siyang tumawa. Natawa na lang din ako. Hindi ko rin kinakaya ang lakas ng loob ko ngayon. Inilahad niya sa akin ang kamay niya. Ako si Dave. Anong pangalan mo? Pinunasan ko ang aking kamay. Beatrice. Nahulog kami sa pag-uusap ng walang kahirap-hirap. Nagpalitan kami ng mga kwento at mahinang tawanan. Naging buddies kami sa buong tour na yon. Parang ilang taon na kaming magkakilala. Sa kabila ng una kong kahihiyan, ang presensya ni Dave ay nagdulot sa akin ng kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Mukhang may bago na naman akong alaalang itatago at pahahalagahan. Ang 3 buwan na meron ako, gagamitin ko para madama pa ang sayang mabuhay, magmahal, at malasap ang bawat mahalagang sandaling natitira sa akin. Habang naglalakad ako sa magulong lansangan ng Bangkok, namamangha ako sa mga nakikita ko. Napansin ko si Dave, bahagyang nakihiwalay sa akin at may hawak na kamera. Nabigla ako roon, hindi ko inasahang kukunan niya ako ng larawan. Hoy, nang bibigla ka, sigurado ang pangit ko ron. Bulalas ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at umiling. Ang ganda mo, lalo na kapag masaya ka, Beatrice. Mahina akong tumawa. Kung mas nakilala mo ako dati, ewan ko lang kung masabi mo yan. Mukha akong manang at pinaglihis sa sama ng loob. Tumabi siya sa akin at pinakitang picture ko. Hindi naman, malungkot ka lang siguro. Napangiti ako. Ang ganda ko nga roon. Tumatawa ang mga mata ko, parang wala akong problema. Tila wala akong iniindang sakit. Ang ganda, no? Tanong niya pa sa akin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sobra. Send mo sa akin ah. Ang galing mo kumuha ng pictures. Photographer ka ba? Tumango si Dave. Oo, pero vlogger talaga ako. Travel vlogger, kaya mahilig akong pumunta kung saan-saang bansa. Namangha ako sa sinabi niya. Kung ganon, madali lang sa kanyang mag-travel around the world. Yun ang pangarap ko. Ganon din ang gusto ko. Naintriga ako kaya tiningnan ko siya sa online at sikat pala siya. Ang galing mo naman.
Naningkit ang mga mata ni Dave sa sigla. Sakto lang. Nakakita ako ng mga hindi ka panipaniwalang lugar at nakakakilala ng mga kamanghamanghang tao. Pero alam mo kung anong mas maganda? Natututo ako mula sa experience ng ibang tao. Tumango ako, biglang may naisip. Pwede bang isali mo ako sa vlog mo habang magkasama tayo? Kahit hindi mo na ako bayaran sa kikitain mo. Gusto ko lang may memories ako dito sa Thailand. Pagkatapos ko kasi dito, sa Korea naman ako pupunta. Napataas ang kilay ni Dave sa gulat. Talaga? Doon din ang next stop ko. Oo naman, bakit hindi kita isasali? Masaya kang kasama. Napangiti ako. Sa buong travel na yon, kami palagi ang magkasama. Minsan, ako na lang ang tagahawak niya ng kamera. Natutuwa naman akong gawin yun sa kanya. Pasakay na kami ng bus nang bigla akong mahilo. Okay ka lang? Tanong niya sa akin at hinawakan ng mga braso ko. Tumango ako. Oo, ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Namumutla ka. Inalalayan ako ni Dave paakyat ng bus. Hindi na kami lumabas sa sunod na tourist spot. Sinamahan na lang ako ni Dave sa loob ng bus. Bakas ang pag-aalala niya sa akin, nakonsensya tuloy ako. Ano ka ba? Okay nga lang ako. Nanghihinang sabi ko sa kanya. Umiling siya at inayos ang jacket na suot ko. Dito lang ako para kapag may kailangan ka, maibigay ko kaagad. Napangiti ako nang pinasandal niya ako sa kanyang dibdib. Para akong may boyfriend. Ganito palang pakiramdam ng may taong nag-aalala at nag-aalaga. Salamat. Hinaplos niyang buhok ko. Para sa naman, Beatrice? Para sa pagsama sa mga kabaliwan ko. Hindi mo alam kung gaano ko pinapahalagahan ng mga alaalang maiiwan natin, Dave. Napag-usapan namin ang tungkol sa aming mga buhay, ang aming mga pangarap, takot, at mga kwentong humubog sa amin. Pero hindi ko magawang sabihin sa kanyang may sakit ako. Ayokong maging malungkot. Ayokong maalala ang kalagayan ko. Gusto ko, masaya lang ako sa buong panahong ito. Alam mo, Beatrice, mahinang sabi ni Dave, binasag ang katahimikan namin. Hindi magiging ganito kasayang travel na to kung wala ka. Thank you rin sa memories. Napapikit ako. Pwede bang humiling sa'yo, Dave? Alam kong kakaiba ito pero kaya mo bang bigyan ako ng malaking pabor? Nagtaas ng kilay si Dave. Oo naman. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim. Pinatibay ang aking sarili para sa isang mapangahas na kahilingan. Kailangan kitang magpanggap para maging boyfriend ko sa natitirang biyahe ko. Napakurap si Dave, halatang nagulat. Maging boyfriend mo? Uminit ang pisngi ko. Oo, kita mo, wala pa talaga akong boyfriend dati at hindi pa ako nagkaroon kailanman. Gusto ko sanang ma-experience kahit kunwari lang. Sumandal si Dave sa kanyang upuan. Pinoproseso pa niya siguro ang aking kahilingan. Nahiya na tuloy ako pero gusto ko talagang maranasan yon. Napayuko ako. Nakakabaliw pakinggan pero gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam ng magkaroon ng isang espesyal na tao na parang mag-aalaga at magmamahal sa akin. Napakamot si Dave sa kanyang baba. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Ang pagpapanggap na nasa isang relasyon tayo, Beatrice? Tumawa agad ako. Pero pinapangako ko na hindi ko gagawing masyadong kakaiba o awkward. Gusto kong maintindihan kung anong pakiramdam ng magmahal ng isang tao. Magkaroon ng ganoong koneksyon. Alam mo naman yun siguro, di ba? Marahan siyang tumango. May munting ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Sige, Beatrice. Gagawin ko. Bumaba sa akin ang ginhawa. May halong kakaibang excitement na hindi ko inaasahan. Ganito ba yung tinatawag nilang kilig? Ang lakas ng tibok ng puso ko. Kinakabahan din ako. Napangiti ako ng may pasasalamat. Salamat, Dave. Napakahalaga nito sa akin. Napangiti ako nang hawakan niyang kamay ko. Sumandal naman ako ulit sa kanyang dibdib. Masaya akong pinagbigyan ako ni Dave. Hindi ko naman sasamantalahin ang pagkakataon. Gusto ko lang talagang malaman kung anong pakiramdam ng mayroong boyfriend. Yun na nga ang ginawa namin. Hanggang Korea, para kaming normal na may relasyon. Walang halikan, walang masyadong physical contact, pero masaya kami at nagpapasalamat ako kay Dave dahil pinaranas niya sa akin kung paano ang ma-in love. Bakit ayaw mong ibigay ang number mo? Ayaw mo bang magkita tayo kapag nakauwi ka na sa Pilipinas? Tanong sa akin ni Dave. Umiling ako sa kanya. Hindi na tayo magkikita sa Pilipinas. Dito na lang matatapos ang lahat ng ito, Dave. Napakagatlabi siya.
Hindi siya nagsalita pero ramdam kong gusto niya pang magtanong. Pero iniwasan ko yon. Ayoko siyang sagutin. Hindi ko kayang sabihin ang kondisyon ko. Bakit nga hindi pwede? Ayaw mo ba akong makita ulit, Beatrice? Pilit niya pa sa akin. Bumuntong hininga ako. Gusto ko siyang makita ulit, pero paaasahin ko rin siya. Hindi na rin naman ako magtatagal sa mundo. Nag-iimpake ako ng mga gamit nang bigla na lang namilipit ako sa sakit. Napahiyaw ako. Hindi ko kaya. Parang pinuputol ang aking katawan. Beatrice! Beatrice! Natatarantang tawag sa akin ni Dave. Ilang sandali pa, unti-unti nang nagdilim ang lahat sa akin. Nagising na lamang akong nasa ospital. Nasa tabi ko si Dave, tulala at tahimik. Dave, tumayo agad siya. Tinanong niya kung ayos lang ako. Nang araw na yon, na-discharge na rin naman ako. Bukas na ang flight ko, hindi ako pwedeng magtagal dito. Marahan akong tinawag ni Dave. Beatrice! Lumingon ako sa kanya. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Dave. Para sa lahat. Malungkot siyang umiling. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Beatrice. Gusto ko ang mga ginawa natin. Masaya akong kasama ka. Hindi lang ako nagpapanggap, Beatrice. Alam kong mabilis at mahirap paniwalaan pero nagsimula akong magkaroon ng totoong nararamdaman para sa'yo. Parang may along tumama sa akin. Dahil sa mga sinabi niya, ang lakas ng tibok ng aking puso. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ngayong magpapaalam na ako. Dave, alam kong hindi pareho ang nararamdaman mo. Mahina niyang putol, may malungkot na ngiti sa labi. At naiintindihan ko kung bakit. Tumulo ang luha sa gilid ng aking mga mata, habang pilit kong hinahanap ang tamang salita. Paano ko ipapaliwanag na ang pagmamahal niya ay isang regalo na hindi ko matatanggap? Umiling agad ako. Dave, ikaw ang naging lakas ko sa lahat ng to. Pero hindi ko kaya. Hindi ko hahayaang mahulog ang loob ko sa'yo. Bakit hindi? Nag-crack ang boses niya. Desperadong hinahanap ng mga mata niya ang mga mata ko. Kasi, bulong ko na umaagos ang luha sa pisngi ko. Mamamatay na ako, Dave. Sinapo niyang mukha ko. Beatrice, hindi. Magpagamot ka. Tutulungan kita. I'm sorry. Wala nang lunas ang sakit ko. May taning na rin ang buhay ko. Inabot niya ako. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Mas lalo lamang akong naiyak. Pakiramdam ko, sobrang mali ng ginawa ko. Para lang maramdaman kong masaya ako sa mga huling araw ko sa mundo, dinamay ko pa si Dave na masaktan katulad ko. Hindi mo ko masasaktan, Beatrice. Bulong niya sa buhok ko. Sana magkaroon pa ako ng time kasama ka. Hindi kita makakalimutan, Beatrice. Binago mo ang buhay ko sa mga paraan na hindi ko man lang maipaliwanag. Hindi rin kita makakalimutan. Bulong ko, nanginginig ang boses ng sobra. Salamat, Dave. Sa lahat. Mapait akong napangiti. Tinalikuran ko na siya. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang makita ang sakit sa mga mata niya. Ang sakit ng pagmamahal na hindi mangyayari. Habang lumalayo ako, hinawakan ko ang kanyang alaala. Batid kong kahit na maikli ang aming pinagsamahan, puno pa rin ang pag-ibig na panghabang buhay. Nang makauwi ako sa Pilipinas, nagpa-admit na ako sa ospital. Dito ko na lang hihintayin ang aking kamatayan. Ayaw rin naman ni Papa na umuwi ako. Gusto niya akong maghanap ng bagong trabaho. Paano ako maghahanap kung mamamatay na ako? Mabuti na lang talaga, kompleto ng hulog ko sa burial plan. Kapag nawala ako, hindi na sila problema sa pagpapalibing sa akin. Ang swerte talaga nila sa akin. Doc, pwede naman akong maglakad-lakad sa labas, ano? Bakit parang ang lakas ko today? Diba, one of these days, pwede na akong malagutan ng hininga? Pero parang ang lakas ko ngayon, nakangiting sabi ko sa doktor. Pinayagan niya naman ako. Napangiti ulit ako. Nakukulitan ka na siguro sa akin, no? Dapat hindi ka nakukulitan sa akin. Baka mamiss mo ko at umiyak ka pa. Lumabas na nga ako. Tinulungan ako ni Nurse Ja. Sandaling naging presko ang aking pakiramdam. Nurse Ja, ang ganda-ganda mo. Breadwinner ka sa pamilya nyo, di ba? Huwag mo kakalimutan ang sarili mo, ha? Huwag mo kakalimutang mahalin ang sarili mo para hindi ka magaya sa akin. Nakangiti kong sabi sa kanya. Mahinang tumawa ang nurse na nagtutulak sa wheelchair ko. Sige po. Nawala ang ngiti ko nang makita ko ang aking buong pamilya. Kasama nila si Dave.
hindi ako makapaniwalang nandito sila. Bumagsak agad ang mga luha ko nang yakapin ako ng mahigpit ni na mama at papa. Kahit ang dami nilang pagkukulang sa akin, kahit minsan hindi nila ako napapansin, isang yakap lang nila, parang okay na lahat at buong-buo na ulit ako. Anak, sorry, patawarin mo kami. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Umiiyak na sabi ni mama. Pinilit kong umiti. Ano ba naman kayo? Tahan na. Kaya ayokong sabihin sa inyo magdadramahan lang tayo dito. Hinalikan ni Papa ang aking noo. Ramdam na ramdam ko ang kanyang panginginig. Napapikit ako. Beatrice, anong gagawin namin? Anong masakit sa'yo? Please, sabihin mo sa amin, anak. Halos nagmamakaawa ng sabi ni Papa sa akin. Ngumiti lang ako. Okay na ako. Parang nawala lahat ng bigat sa dibdib ko. Makita ko lang sila rito, parang magiging maayos ang lahat. Tiningnan ko ang aking mga kapatid. Umiiyak din na niyakap nila ako isa-isa. Panay ang paghingi nila ng sorry sa akin. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Kahit hindi sila humingi ng tawad, pinatawad ko na sila dahil mahal na mahal ko ang aking pamilya. Akala ko, hindi na ulit kita makikita. Marahang sabi ko pagkatapos akong buhati ni Dave. Nilapag niya ako sa bench sa harap ng hardin ng ospital. Naging mahalagang bahagi ka ng buhay ko. Sa tingin mo ba, mabilis kitang makakalimutan, Beatrice? Malungkot akong napangiti at hinawakan ng kamay niya. Salamat ha, hindi ko rin makakalimutan ang mga nangyari sa atin sa saglit na panahong yon. Pero gusto ko, kapag nawala ako, magmahal ka ng iba, Dave. Magpakasal ka at bumuo ng sariling pamilya. Pangarap ko yun sa sarili ko at gusto kong tuparin mo para sa sarili mo. Bumagsak ang mga luha ni Dave. Please, wag mong sabihin yan. Napangiti na lang ako. Sinandal ko ang ulo sa balikat niya. Medyo pagod na ako pero masaya pa rin ako dahil kasama ko ang mga taong mahal ko sa buhay. Magpapahinga na ako ha. Napagod na ako. Habol hiningang sabi ko sa kanya. Garal-galang boses na sumagot si Dave. Magpahinga ka na, Beatrice. Tumulo ang luha sa kaliwang mata ko. Bago ako mapapikit, narinig ko ang matinding paghagulgol ni Dave. Hindi dapat siya umiyak. Masaya naman akong mawawala. Mananatili naman silang lahat sa aking mga alaala. At binilin ko rin sila kay Lord. Alam kong kapag nawala ako, hinding-hindi pababayaan ang mga taong mahal ko. Napuno ng pagluluksa ang buong tahanan ng mga Cornelia. Nasa pamilya ang pagsisisi at pagmamahal para sa namayapang si Beatrice. Gayunpaman, alam nilang kung nasan man si Beatrice, mas matatanggap nito ang pahingang matagal nitong inaasam. Mabilis na lumipas ang mga taon, nakapag-abroad ang kapatid ni Beatrice na si Ana, habang nakapagtapos naman sa pag-aaral ang dalawa niya pang kapatid. Bawat miyembro kumikilos para maitaguyod ang buong pamilya. Hindi na nila inulit ang pagkakamali na umasa sa isang taong mahal nila sa buhay. Nagkaroon na rin ng bagong buhay si Dave. Nagpakasal at nagkaroon ng anak. Gayunpaman, ang mga alaala, ang mga tawa at mga aral na iniwan ni Beatrice sa kanila, patuloy na mananatili sa kanilang mga puso habang sila'y nabubuhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.